Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, Tamba, ha? Nahuling nagsisinungaling. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Nasa description po ang full video link ng video ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Alright? Kung bago ka pa lang at dito po subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. At i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Na kung sino talaga ang nasa likod ng PI na yan. Speaker Martin Romualdez. Ang pinaka-incriminating, ang pinaka-importanting napiga ni Manang Aimee doon kay Oñate, saan ba ginawa yung pagpupulong na pinag-usapan itong PI na ito? Napaamin niya na ito po ay nangyari sa Forbes Park sa pamamahay ni Speaker Romualdez. E paano yan? Panay tanggi siya na wala ang kinalaman siya sa PI na yan at walang kinalaman ng congressman dito. Well, booking Mr. Speaker, nagsinungaling ka. Big time. Big time talaga ang pagsisinungaling mo. Dahil lumalabas ngayon na talagang itong pagsusulong ng pirma, pinagpulungan, nabuo doon sa bahay mo sa Forbes Park. Sarap na mga bahay ng aking mga kaibigan, no? Forbes Park talaga. Abay, nagulat ako, iba pa palang bahay ito doon sa bahay na napuntahan ko, no? Sa McKinley. Ilan ba ang bahay mo, Mr. Speaker, dyan sa Forbes Park? Pahingi namang isa. Okay? Si Congressman Marcoleta, nagsalita na kapag napatunayan sa pagdinig na ito na si Mr. Speaker talaga ang nasa likod ng PI na yan, talagang baka sabihan na niya si Speaker na magbitiyo. Paano yan kung Marcoleta? Mukha naman po talaga na napiga ni Manang Aimee ang katotohanan na si Mr. Speaker ang nasa likod nito. Siguro sasabihan mo na ngayon si Mr. Speaker na magbitiw na. Kasi ako dito sa Spokes Hour, ilang beses ko nang sinabi na para tayo po'y magkaisa muli, mabuo muli ang unit team, kinakailangan magbitiw si Speaker. Pero siyempre, sa ngayon po, ang dami nagsasabi sa kanya, solid tayo. Ganyan po talaga ang mentality at kultura sa House para silang mga langgam. Habang malakas ang Speaker, mga langgam na nagsisipsipan. So lahat sila, depende sa presidente, depende sa speaker. Pero ngayon, nagsinungaling po Paano naman mananatili sa pwesto bilang pangatlong o pang-apat na pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang isang sinungaling? Di ba sabi nila, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw? So tingin ko, Mr. Speaker, time to say goodbye. Huwag ka naman mag-alala. 318 congressmen naman yang nasa Kongreso. Hindi lang naman ikaw ang pwedeng mamuno dyan. Ako nga nasa Kongreso. So yan nga mga karibin natin, no? Huling-huli po itong si Speaker Romualdez na nagsisinungaling. Ngayon, doon po siya sinasabi ni Atty. Roque na resign or something na sibakin itong si Speaker. Yun lang, kung kaya po bang ligwakin ni PBBM itong si Speaker dyan sa House of Representatives? Diba? Kasi marami na pong kalokohan na ginawa itong si Speaker Romualdez dyan po sa House of Representatives. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin po. Kaya nga nagagalit yung iba nating mga kababayan, mga karibin natin na nagko-comment, no? Napakatagal na daw na sinasabi na sibakin, ligwakin, tapusin, di ba? Itong si Speaker, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin. No, sana nga ngayon na mayroon na tayong ebidensya, no? Na talagang si Speaker nga, no, ay nagsinungaling sapagkat sinabi niyang wala siyang alam. Pero nag-meeting pala sa kanilang bahay, nako.
Oh, pwede na ba itong sibakin or mag-force resign na? 'Di ba? Nakakahiya na po sa taong bayan. Paano kung maging ma-extend pa, 'di ba? Yung kanilang mga termino dahil sa ginagawa nilang charter change, 'di ba? Pero hindi naman yan sasang-ayunan, no, ng taong bayan. So ko ng 17th Congress, di ka naman kabahagi ng 17th Congress, nabuhay din naman kami. So hindi naman mamamatay ang institusyon kung wala ka. Ang kasama ko kasi nung 17th Congress, yung asawa niya, si Congresswoman Yeda, na hanggang ngayon po ay kongresista, third termer, pero bilang party list Congresswoman. So sa tingin ko po, crucial yung impormasyon na nanggaling kay Oñate. Kahit anong deny pa nila, talaga naman pong napatunayan na nagpulong dun sa bahay mismo ni Mr. Espeker. Bakit mo naman sa bahay pa pagpupulungan ang tungkol sa PI kung gaya ng sinasabi ngayon ni Espeker na siya naman daw ay nakipag-meeting lang para sumuporta. Pero ang initiative daw hindi galing sa kanya. Kung gano'n, siguro dapat sa opisina lang yan ng speaker, nag-courtesy call at nagsabi, good luck and we will support you, let us know kung anong kailangan nyo sa amin. Pero kapag sa bahay, ibig sabihin yan, ayaw nyo makita sa publiko, unang-una. Tinago ang meeting. Pangalawa, intimate. Kasi hindi naman lahat ng tao pinapapasok mo sa bahay mo. Ako bilang politiko rin po, bihira talaga ang mga taong tinatanggap ko sa tahanan ko. Kasi sagrado yan eh. Walang politika sa bahay ko, no? Para sa pamilya ko yan. Pero pinapasok. Bagay, marami naman siyang bahay. Baka naman parang clubhouse lang niya yung pinuntahan. No? Pero that's not the point po. The point is, denial king until na booking. Ngayon, bago ng tono na tumulong lang sila sa proseso. Kumbaga, sila ay sumusuporta lamang dun sa pirma at hindi silang nasa likod. Paano po yan? Pinatawad na yung Attorney Anthony Abad na mukhang the crucial link. Hindi ko alam kung sino itong Anthony Abad na ito. May kilala kasi akong Attorney Anthony Abad, dating Tariff Commissioner. Pero hindi ko naman maintindihan kung anong link niya kasi unang-una, yung Anthony Abad na dating nakakilala ko na dating Tariff Commissioner, hindi po taga-UP. So mukhang dapat taga-UP yan, no? Dahil ang mga cast of characters ay mga taga-UP. Si Anthony Avisado po, ang undergrad niya ay UP. At siya po ay may fraternity. Hindi ko lang po sigurado pero i-verify ko kung siya ay fraternity brother ni Mr. Espeker. I-verify ko po, hindi pa ako sigurado. Pero sigurado ko undergrad niya ay UP kung saan pumasok siya ng isang fraternity at ang law naman po niya ay nasa Ateneo. So, anong dapat gawin? Resign. Yan naman po ang panawagan din ng mga senador. Hindi nila pinagre-resign pero ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero, aba, i-rein in mo naman yung pinsan mo dito sa PI na ito, nagkakawatak-watak na tayo. All because gusto niya maging Prime Minister. O, di ba? Sobra naman yan. Masisira ang unit team dahil lang sa kagustuhan ng isa na maging Prime Minister. Wag naman po. So tingin ko po, it's really time to go. He's really more of a political liability sa inyo po. At sa tingin ko naman po, sa dami ng bumoto sa inyo at ang katotohanan na si VP Sara, suportado pa rin kayo, bagamat ang pamilya niya ay ayaw na sa inyo. Pero si VP Sara, narariyan pa rin, tupad pa rin sa inyong pagkakasama, baka naman po, kakayanin niyo pa rin ang maging leader ng bansa, katulong si VP Sara, katulong si Senator Amy, at yung 317 pang mga kongresista na alam naman po nila na napakalaki ng mandatong nakuha ninyo at para sa politiko, really respeto po kayo dahil sa 31 million boto na nakalap nyo ng huling eleksyon. So, ang lesson ngayon, resign Mr. Espeker. Dahil wala na po tayo ng tiwala, ang taong bayan sa tiwala sa kahit anong sasabihin ninyo. Yan po ang problema kapag nag-booking kayo na nagsisinungaling. Wala na pong tiwala ang tao sa inyo. So yan mga karibin natin, no, yan, nawagan na nga si Atty. Harry Roque kay PBBM na sana ligwakin na nga itong si Speaker Romualdez dyan sa House of Representatives. Kasi naahuli ng sisinungaling eh. Malaki pong kasalanan bilang isang
opisyal ng ating gobyerno ang magsinungaling sa taong bayan, di ba? O, ano na ang kasunod, ha? May tapang ba ang ating Pangulo na ligwakin nga o sibakin itong si Speaker Romualdez dyan sa House of Representatives? Or, ano kaya ang sasabihin ng ating Pangulo dito sa pagsisinungaling ni Speaker Romualdez? Or alam ba ng ating Pangulo na nag-meeting doon sa bahay ni Speaker Romualdez? Ba, napakarami nating tanong pero hindi natin maano kasi hindi naman gaanong nagsasalita ang ating Pangulo sa mga ganitong issue, di ba? Nagsasalita lang siya pag galit na talagang taong bayan at sinasaway niya na yung kanyang pinsan. Pero hanggang dyan lang ba? Hanggang saway na lang ba? Sawa na po ang taong bayan sa kasasaway dyan kay Speaker Romualdez. Sana naman magkaroon na ng aksyon ng ating mahal na Pangulo. Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.